Welcome back to the channel. So good afternoon. Today we have a first ride review of the Suzuki Rider. So sir, pwede ka ba magpakilala? Ako nga pala si Kenneth Salazar from Malpitic. Yan. Okay, sige sir, pakilala mo yung motor mo sa atin. Bali, meron tayo ngayon na Suzuki Rider FI 150cc na big bike concept. Papunta na sa big bike concept actually. Meron tayo sa likod na Asio Mags Chrome na umaabot ng 10,000 to 11,000 ng SRP niyan. Michelin, meron tayong Pilot Street version 2 ng Michelin tire. Hindi pa kasya dahil hindi pa tayo nakapagpalit ng swing arm. Tapos naka-single shiftel tayo na TRC. Ayan. Tsaka mga CNC bolts. Tapos meron tayong Brembo PS19 sa harap. Ang size ng mags natin ay 4.0, sa likod ay 4.5. Kaya kasyang-kasya ang 80-90 sa harap at 120/90 sa likod. Ayan. So ano yung mga klase ng rider sir? Klase ng rider dito. Meron tayong Hard type, may FI. meron Mabigyan mo sila ng mga merong klase ng rider na nag-start yan sa unang-una yung Gen 1 natin. Yun yung iba yung ulo. Tapos doon na pumapasok yung mga carb na 150cc natin at FI. Ayan. Meron lang sila iba-ibang category. So ito, rider FI na 150cc. FI 150cc yan sir. So ano yung mga concept na nagagawa sa mga rider? So yung mga parang build niya. Bali meron tayong Sabi mo, meron yung big bike concept. So ano yung mga build na nagagawa? So meron tayong una dyan yung BCC na ito ngayon, yung big bike concept. Then meron tayong pangalawa is yung Thai concept. Yun yung nauso ngayon na pang lowered na naka 40-50 ang harap tapos 50-50 sa likod. Yan. Tapos meron din tayo yung street GP na pinaka-common natin sa daan na napakaangas. Ayan. So tatlong concept sila. Tatlong concept. Big bike concept at saka street GP. Street so, GP. Parang sa Aerox may street GP. Bali, pag magpapalit pala kayo ng BCC, siguraduhin nyo na tanggalin nyo yung airbox. Dahil kailangan nyo ng power. At magpapalit kayo ng sprocket. So bibigat yung takbo niya Oo. pag naglaki ka ng gulong. Ano yung gulong nito? Mabigat yung motor, mas mahina yung arangkada, so mas maganda magpalit kayo ng sprocket. So kailangan magpapalit ng sprocket. Bali, yung maliit ka ito. Bali naka-SSS ako niyan, 41T. So 41T to. Tapos naka-ram air ako. Ayan. Yung sa kabila pa sir. Ayan. Ram air. Ayan. Version 2 ng Aerox ram air. So pang Aerox to na. Kasyang-kasya siya. Sir, ano naman yung yung dahilan bakit, yung parang mga pros, bakit rider ang naisip mo i-build? Bakit ito yung pinili mo motor? Unang-una, syempre, pangarap natin yung rider. Yan. Nag-start tayo sa carb, tapos pumunta tayo sa FI. Nag-start din ako ng Thai concept, pero syempre kung iisipin, yung cons nun is hindi ka makakapag-backride. So, nag-build tayo ng big bike concept. So pagka Thai concept siya, yung one, Oo. ang isa lang? Yung ano niya, tapalodo niya sa likod, tatama. Kasi sobrang lowered ng Thai concept. Kaya lumipat ako sa big bike concept. So ano naman yung pinaka gusto mo dito sa Raider? Syempre yung RPM, number 1 yan. Ilan sagad RPM nito? Meron siyang umaabot na hanggang 1.4 ata. Ay, 1.3. Ayan. Abot niya hanggang 1.3. Umaabot dun yan? Sir. Parang hindi mo umabot ng ganun yung kasi meron tayong meron tayong adjustment. So meron siyang low,
Meaning low RPM, hindi ka niya So, pababayaan na nasiset mo yan. oo, ayan. So yung sa akin tinanggal ko yung limiter niya. Kaya hanggang sa masagad ko. Yung top speed nito. Nasa 142 Nakabot na. ngayon ng big bike concept pero nung naka JRP ako, abot siya ng 170 plus. So, umabot siya ng 13,000. Grabe na. Ayan. Brand new mong binili to. Yung Ah. mga second hand na Rider FI, nasa magkano ngayon? Siguro nasa 70 to 90. Depende sa year model na siya ngayon. Kasi ito nabili mo ng 129. 9. Oo. Brand new. Okay, nakapresyo na rin siya ng mga, nasa range na ng mga R15, ganyan, Oo. CBR 150. Mga modelo na kasi yung mga nabibili ngayon. Year model na yung basihan halos. 50cc na rin, ha? Oo. Tapos, ano naman yung kunwari, yung medyo, sabihin natin na, siyempre, hindi naman lahat ng motor perfect. Oo. O ano yung medyo ayaw mo sa Rider na? Yung steering kumbaga. Ano nangyari steering. sa pinaka? Meron minsan siya na lock steering na tsaka yung likot ng ano niya, manubela. Mabilis ka? Oo. Yun ang pinakaayaw ko lang sa Rider. Pero everything okay naman ng Rider. Paano malikot nagwiwigil? Meron siya yung parang death wiggle na tinatawag. Pag sobrang bilis mo na. Gumaganon? Hindi nalalagyan ng yung steering damper. Wala tayong stabilizer, sir. Pero may nalalagay. May nalalagay, sir. May natatandaan ko nun. Meron akong nilagyan ng ganun. Kasi yun nagtatank slap. Naggaganon din daw. So, na-try mo na yun? Na-try na. Medyo kinabahan. Yun lang ang dangerous side ng FI natin. Pag sobrang bilis. Lahat ba ng FI? Parang kumbaga common. Kumbaga common siya na issue. Pwede siya maging common issue lalo na kung hindi tama yung unang-una, yung sa gulong, yung pressure ng gulong, tsaka yung size ng gulong sa harap at likod. Dapat balanse pa rin. Unang upo. So, I am 6 foot tall, 95 kilograms. So, ito yung pinaka-look natin. Bagay naman, ewan ko ako, medyo talaga natutuwa dito sa Rider FI na to, lalo na nung nalaman ko na may big bike concept. So, tara, first ride natin. Alright, so testing tayo ng Rider FI. Matagal kong pangarap to eh. Alright, matagal kong pangarap tong Rider FI na to. So, nung bagong-bago pa ako, bata pa ako, medyo trip ko na talaga tong motor na to eh. So, testingin natin ngayon. Buti pinagbigyan tayo ni sir na ma-video yung motor niya. So, napakaganda nito lugar nila dito. Testingin lang natin. Yan, video, meron akong shorts na pinakita tong lugar. Pero itong pinaka-bike, itong Rider FI niya. FI to, nung ako nangangarap, carb type lang eh. So, testingin lang natin. Try natin yung first. Ibigay din. Wait, try lang natin yung Brembo brake. Ay, medyo, hindi ko lang, baka hindi lang ako sanay, pero para sa akin medyo may na yung brake. Hindi ko lang baka dahil mabigat ako. Pero yung motor, ganda rin. Ganda. Yan. So again, sir, thank you sa pagpapa-try and pa-video mo nitong motor sa akin. Grabe, ang ganda. Yan. So, testingin lang natin. Hindi ko na siguro ito top speed. Hindi ko alam itong lugar nila eh. Pero yung tunog niya, so sa comfortability, pag-usapan lang natin yung comfort, medyo nakasubsob. Mahirap kasi hindi siya naka-camel racing na seat. Walang sumasapo. So nakasubsob ka. So para kang naka-sports bike din talaga. Ngayon, yung pinaka-seat niya, komportable naman, malambot. Pero, yun nga, medyo nahuhulog ka. So ang pinangsasalo mo is yung kamay mo. So may pressure tong kamay. Hindi, walang sasalo eh. Hindi ka makakapag-tank grip. Wala kang camel back or camel toe na seat pang sapo. So, medyo nahuhulog ka. So, pang sapo talaga. So, sa comfortability, 1 to 10, siguro ranging siya ng, hindi naman ganun kabigat eh. Pag lang kinahato, mas biglang brake. So, mga 7.5, parang ganun yun, sa comfortability niya. Yan. So, sa power, instant naman, medyo nakasetup na kasi ito eh. Hindi ko alam kung yung stop. So, sa tunog, yan. Ganda ng tunog eh. Ano lang, simple, ma-base. Safety lang. Ganda naman. Oh. Ma-torque naman.
Nandun naman yung power, makakahataw to. Lalo na pag sanay mo na. Ako kasi hindi ko sanay, so hindi ko nakahatawin. Plus medyo straight kasi to. Tingnan natin kung may highway dito. Hindi ko rin sure kung lugar, hindi ako taga dito. Yan. Wala mga overtake yan. And breakable yung motor Magaan, no? Saka stable. Yun. Napaka-stable. Ang ganda ng pagiging stable niya. Kasi problema ko sa mga maliliit na bike na gano'n. Dahil maliit. Hindi siya stable. Kasi maliliit yung gulong. Ito malaki. So gusto ko. May ganun pala, big bike concept. Di ba? Yung kaya genyo natin pwedeng big bike concept. Yung ganda yung motor ni Sir. Nakakatuwa na nakakapag-testing ako ng mga ganitong motor. Sabi ko, pangarap ko din dati to. Hilig ko lang talaga kaya ako nag-YouTube. Maganda yung power niya. Plus, brand new kasi binili Sir to. So, kung papasyal ka ng malayo, pwede rin. So, maganda yung motor ni Sir. Actually, pinayagan naman niya na medyo ratratin natin yung motor. Pero hindi na natin raratratin kasi hindi sa atin. Plus, hindi tayo sanay sa lugar. Siyempre, safety pa rin no motor ng may-ari kasi pinagkakatiwalaan nila tayo sa mga big bikes, sa scooter, sa underbone. Motor nila yan, paano mang motor yan. Siyempre, re-respetuhin natin. Di ba? Pero, grabe. Puro second gear, third gear nga lang ako Di ba? Ito. Gandang takbo ni Sir. Yan, wala naman ako masabi. Yung brake niya na Brembo, hindi ko alam. As I've said ko, kung re-rate ko yung Brembo ngayon na brake or yung brake niya, hindi ko lang baka dahil nga mabigat ako or napalit yung master, hindi ko natanong kasi yung pad kung napalit din. Sa brake, nasa 7 lang ako out of 10. Yung power, yung torque, 9 out of 10 pareho. Grabe, ang ganda. Ang ganda nitong motor, actually sulit. Napakaganda. Motor. As I said, dati kong pangarap tong Rider FI na to. So, yan. Nakasindi siya ngayon. Ito yung headlight. Bulb type naman pa. Big bike concept. Yan, malaking rims, makapal na gulong. Wala naman masabi sa motor, napakaganda ng suspension. Yung kapal ng suspension niya, napakaganda. Yan, very useful tong mga upgrade niya na Napoleon na side mirror. So, yung pinaka-look ng bike, naman pa, stock pa. Nandito ngayon tayo sa Beleza Farm. Yan yung mga klase ng mga bahay at lugar nila na pwede nyong rentahan dito. May cafe din pala sila dito. Pinakita naman ni Sir kanina kung ano yung mga na-upgrade dito sa Rider FI niya. Wala akong masasabi kasi napakaganda. Naka-ARP na seats. Napakakapit nito. Ang ganda ng seats. Tapos, yun. Simple lang, malinis na look. Mga ganitong upgrades, steel braided lines. Hindi ko lang, baka kalkal na tong muffler niya kasi may tunog na talaga. Though mas matunog yung engine. Napakaganda ng takbo. Tuwang-tuwa ako, grabe. Hindi ko alam na makukuha mo yung ganong klaseng enjoyments sa ganitong underbone. Tapos clear lang na para makita yung mga setup na pang Aerox na intake daw. Super ganda nitong makapal na gulong na Michelin niya kasi grabe yung kapit sa daan.